Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay ZMY. Sabi niya, ang prenuptials ay para lang sa walang pera o mahirap na lalaki. Nasaktan ako sa karamihan ng nagpo-post na Kimmers. May pera si Pao. Pag-usapan na lang nila kung mag-join sila ng bank account o hindi. Yan pang ikakasira ng relasyon ng magiging mag-asawa. Kahit sino pa man, mga Kimmers na kontrabida, kapag naghiwalayan wag sisihin si Pao, kundi mga kontrabidang mahilig makialam. Baka si Pao pa nga ang nakadiskubre na mga manloloko kay Kim. Maraming salamat po sa inyong komento, ZMY. Yes, tama po kayo dyan. Hindi talaga may iwasang marami po ang sausawera at sausawero, lalo na po yung ibang Kimmers na talaga namang todo protekta kay Chinita Princess. Actually, naiintindihan ko naman po mga kakimpaw yung ginagawa nilang pagprotekta. Pero sana mga kakimpaw, wag na po silang lalagpas sa tinatawag po na hangganan. Katulad na lamang po nito, masyado naman pong mapanakit yung kanilang mga sinasabi sa mundo ng social media na kailangan daw ng prenuptial agreement na para bang ang hirap ni Paula Avellino at wala po siyang napatunayan, 'di ba? Dinaig niya pa po sa Chinita Princess, or dinaig pa nila si Chinita Princess na may katawan at nakikita po yung ginagawa ni Paula Avellino. So sana mga kakimpa, wag sinasaklawan ng ibang Kimmers yung hangganan, 'di ba? Yun lang po yung maipapayo ko dahil si Paolo po may napatunayan na din 'yan. Hindi lang po 'yan ma-flex. Pero alam natin na meron na po yung napatunayan, marami na din po yung business, hindi lang po talaga siya showy sa mundo ng social media kasi mas pinapahalagahan niya po ang kanyang pribadong buhay, 'di ba? So maraming salamat sa inyong komento, ZMY. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito, at unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa napansin po ng isang netizen dito kay Kim and Paula Avellino during world tour nila mga Kimpaw, yung last po na show dyan sa Toronto. Sabi po ni Ailey, Kim Cho and Paula Avellino, the service that they've been giving to ABS-CBN really extends to its audience. Maraming natutulungan ang dalawang ito. Patunay ang mga staff and crew with all the projects they do and some that they encounter along the way. Loyal kapamilya artists deserve loyal supports. Correct mga kakimpaw. Di ba ang dami po natutulungan ni Kim and Paolo Avellino sa mga staff and crew pa lamang po na kung saan ay nagsiset up, nag-aayos sa kanilang mga magiging project. Malaking tulong na po yun sa kanila kasi meron po silang trabaho mga kakimpaw kahit na krisis po ngayon dito sa ating bansa. But still, marami pa rin pong natutulungan ni Kim and Paolo. Nagsisilbi silang blessings sa kapwa po nila dito sa showbiz industry, like mga staff and crew na talaga namang nabibigyan po ng trabaho. 'Di ba? Kaya si Kim and Paolo deserve nilang suportahan ng todo. Samantalang next topic naman, lubos po ang pasasalamat ni Poca Rafael sa mainit din po na pagtanggap sa kanya ng mga Kimpaw fans dito po sa Canada mga kakimpaw. And sabi niya nga dito, thank you po sa inyong lahat, hashtag Kimpaw World Tour. Si Poca po mga kakimpaw yung talaga namang bet na bet nating host dito po sa Canada mga kakimpaw, no? Kasi ang galing niya po talagang magbato ng mga tanong, ang galing niya talagang magdala ng show mga kakimpaw. Kaya marami po ang nagustuhan talaga siya. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa binabato po nila kay Chinita Princess na si Kim Cho daw po ang umeksena kay Paulo mga kakimpaw. Samantalang si Paulo po talaga ang gustong-gustong makatrabaho si Chinita Princess. Ayon nga dito sa post sa Sigikay,
Yung sinasabi nila na kung hindi umeksena si Kim Chiu walang Kim Pao. Ilang beses inilabas sa interview nila na si Paolo ang nag-push makipag-partner, tumanggi nga yan sa Dirty Linen. Kaya nga instead of Paolo, si Sanjo Marudo ang naging katambal ni Jay. Doon palang ramdam na ayaw makulong sa ganong love team. Maipagmamalaki si Kimi na walang inagaw, kusang lumapit si Paolo. Correct mga kakimpaw. Matagal na talagang gusto makatrabaho ni Paolo, si Chinita Princess. At the dream come true nga po na talaga namang tinanggap ni Kim Chu yung linlang mga kakimpaw. Sana hindi yun tatanggapin ni Kim, pero ayun, napapayag po siya mga kakimpaw. Kaya nagkaroon ng tambalang Kimpaw at nag-boom po talaga. Sabi nga dito, true, si Sir Dio ang naging dahilan kung bakit naging mag-partner ang Kimpaw. Buti na lang inilaban ni Sir Dio. Nakakalungkot na wala na siya, pero alam namin na masaya siya sa kung ano ang relasyon ni Kimi and Pao. Yes, super proud yang si Sir Dio kaya Kim and Paolo dahil until now, mga kakimpaw, namamayag po ang binuo niya po na tambalang Kim Pao, o 'di ba? Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang isa pang post dito po sa social media, which is sa Facebook, na kung saan ay tungkol nga ito sa chika po ni Nanay Christy sa kanyang vlog na tungkol ito sa kasalan. Ayon nga dito, may magandang balita hatid ni Miss Christy Permin, tuloy na daw ang kasalan ng Kim Pao. So tuloy na daw po mga kakimbot, parang next year nga daw. Pero hindi ko sure mga kimpo kung may katotohanan nga po talaga ang mga kumakalat po ngayon sa mundo ng social media. Kasi kung pagbabasehan naman natin yung edad ni Kim and Paolo, talaga namang yan po yung edad ng pag-aasawa, 'di ba? Ang makasal, mag-settle down, yan po talaga yung age na right para po lumagay sa tahimik, 'di ba? Kaya kung tuloy na talaga yan, why not coconut naman na tayo ay humadlang pa diyan. So i-manifest and ipag-pray na lang natin na sana totoo na this time, 'di ba? Kasi ito talaga yung inaantay natin matagal na. Kasi nga mga kakimpaw, yung edad nga ni Chinita Princess, taon-taon pong nadadagdagan. 'Di ba? Alam naman natin na mayroon pa naman siyang ilang taon mga kakimpaw. Meron pa siyang 4 years, going 40 na po siya. At pag going 40, medyo risky na po mga kakimpaw maging preg. 'Di ba? Kaya hangga't hindi po tumutungtong ng 40 mga kakimpaw, mas maganda yun. 'Di ba? Mas maganda yun para po mag-plan ng family. 'Di ba? Hindi po masyadong risky kumbaga. Kasi 'pag 40 na, parang nakakatakot ng mga anak sa edad na 'yan. Kaya hangga't may taon pa, hangga't may oras pa, go lang, 'di ba? Kaya sana totoo po itong mga kumakalat na balita sa mundo ng social media. So, paano mga kakimpo, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.